Hi everyone! Hindi ko alam kung may nag-aabang pa dito sa aming Coron Adventure. Pero inedit ko pa rin kasi sayang man yung mga nakuha kong clip. So heto na. Bali sa ikatlong araw ng aming pamamalagi dito sa Coron, Palawan. Nag-upgrade na lang po kami ng aming tour. Supposedly, tour B dapat ngayon ang adventure namin. Pero pinalitan namin into Island Escapade. Nagdagdag na lang kami kasi mahal tong Island Escapade daw. O syempre, umaga pa lang, balik ulit kami dito sa pier. Kasi dito kami sasakay, papunta doon sa faraway na mga island na yan. Hi Sir Nolly Me Tangerines, nice to meet you again. Pero hindi siya yung makakasama naming tour guide ngayon. And as always, marami na naman kaming makakasamang foreigner dito sa tour namin. At wag ka, mas maraming poging afam kaming kasama ngayon. Pero ngayon, hindi na lang din kami yung bukod tanging Pinoy. May isang couple kaming kasama. Mahaba-haba pala yung biyahe nitong Island Escapade. Almost 2 hours din, lalo na kung mabagal yung bangka. Sobrang lakas pa ng alon nung papunta kami, kaya mas lalo kaming natagalan sa biyahe. Nakakatakot man, oy kaloka, lalo na nung nasa gitna na kami ng dagat. Pero kahit papaano naman, nung malapit na kami doon sa first destination namin na island, medyo humupa-hupa na rin yung alon. Natuwa ako kasi may nadaanan kaming mababaw na part, tapos maraming mga corals. Alam nyo, iniwasan talaga nilang matamaan ng bangka para di masira ba. Siya pala yung tour guide namin para sa tour na ito, si Sir Maui. Tama ba? Basta sounds like ganon yung name niya. Pagkatapos ng halos 2 oras din na biyahe, sa wakas ay nakarating na kami sa aming first destination, ang Malcapuya Beach. O syempre hindi pa ito yun, daungan pa lang ito ng bangka. Sa kabila pa yung mismong paliguan talaga. Ang ganda nga kasi separate yung daungan ng bangka doon sa mismong tourist spot. Konting lakad lang naman hanggang sa makarating na sa kabilang side. Ayun na malayo pa lang, tanaw ko na yung kagandahan niya. Maraming puno ng niyog, maraming mga cottage. At puting-puti din talaga yung buhangin. Bali itong Malcapuya Beach ay tinatawag din pala nilang mini Boracay. Kasi para kang nasa Boracay din naman talaga. Hindi nga lang ganun kahaba ang beach na to, di tulad sa Boracay na from station 1 to station 3, diba? May palaruan na rin dito ng volleyball kung gusto nyong maglaro. May duyan din. Yun lang, wala masyadong activity dito. Maliligo lang, mag-picture taking hanggat gusto nyo. Pero di kami naligo dito kasi sobrang init. Magtatanghaling tapat na kasi nung dumating kami. Puro video lang ginawa namin dito pan TikTok. May nagtitiktok nga rin doon sa likuran namin. Sumasayaw yan ng Opalite. Sure ako. So, ayun na yun. Okay na tayo dito. Tara na sa next destination. Ito yung beach na pag-aari ni Coco Martin. Coco Beach. Charot, oy. Kaya daw siya tinawag na Coco Beach kasi maraming coconut tree. Ganun lang yung kasimple. So, we'll be having our lunch here. So, I'm sure these beaches divided. Narinig nyo naman siguro yung sinabi ng tour guide, dito raw kami magla-lunch. Maganda rin yung view dito, tapos white sand din. Sa totoo lang, ang gaganda ng mga beach dito sa Palawan. Hindi nga lang ganun kahaba or kalawak yung beach nila. By island kasi, pero kung sa view, maganda rin naman talaga. Masarap sa mata tignan, kaya kung mahilig ka mag-beach, bagay na bagay sa'yo itong Island Escapade. Lalo na kung gusto mo talagang magpaitim ng bongga. Nakakatuwa itong mga duyan na nakapaikot sa isang pono. Ayan, alis na kayo dyan at kami rin. Kanina pa kayo, Ayun, umalis nga talaga sila, diba? May mga bahay-bahayan din dito. Mga room yata yan for rent. Siguro pwede mag-overnight stay dito. Di ko nga lang alam kung magkano. Hindi pa ulit ako naligo dito kasi tanghaling tapat. Sobrang init talaga. Doon na lang ako maliligo sa third and last destination namin. Nasulit din naman namin yung picture taking bago kami kumain ng lunch. Almost same lang din ang menu nung day 2 namin. Pansit, pritong isda at adobing manioc. Na may gata naman na ngayon. Thank you so much po sa masarap na food. Diba ang daming gwapo, sabi ko sa inyo. May mga kasamang jowa nga lang yung mga yan, kaya hayaan na lang natin sila. Ngayon, papunta na po kami dito sa aming third and last destination, ang Ditaytayan Sandbar. Dito ako na-excite at nilook forward ko talaga na mapuntahan ito kasi nung nakita ko sa video yung sandbar, ang ganda be. Kaso, nung dumating na kami dito, syempre nagpaliwanag yung tour guide sa amin kung ano itong sandbar. Ganito ganyan, tapos sinabi niya na dahil daw sa climate change, medyo nag-iba na daw yung itsura, tapos yung ibang mga buhangin inagos na ng tubig. So ayun, hindi na ganun kahaba yung sandbar. Putol na doon sa may dulo. Para ka na lang talagang nasa gilid ng dalampasigan. Hindi yung mukha kang nasa gitna ng dagat talaga. Dito na ako naligo kahit medyo mainit-init pa para masulit naman. Medyo limited lang yung oras namin sa bawat island kasi nga naubos na yung oras namin sa biyahe pagpunta dito.
dito. Kaya nga hanggang 3 destination lang kami ngayon, 'di ba? So para sa akin hindi masyadong sulit kasi sa biyahe pa lang naubos na yung almost 4 hours ninyo papunta at pabalik. Pero kung sa view naman ng mga beaches na pinuntahan namin dito, ma-appreciate mo naman na maganda talaga. Sa linaw pa nga lang ng tubig tsaka puti ng buhangin, ma-amaze ka na talaga sa mga beach nila dito. Wala nga lang masyadong activity, ligo, picture, doyan, mag-tiktok ka, mag-video ka, ganun lang. Mabubusog lang yung mata mo sa tanawin, ganun. Yun lang, hanggang sa umuwi na kami kasi malayo pa yung lalakbayin namin. Banayad naman na yung tubig nung pag-uwi namin. Habang pauwi, ayun, nag-emote na ako na parang nalulungkot ba? Kasi last day na namin bukas dito sa Coron. Pero wala pa kaming naaaurang foreigner. Charot, zero balance pa kami, B. Paano ba to? Hindi ganun kasulit yung Island Escapade, pero thankful pa rin kami kasi dahil sa tour na to, may namit kaming couple na parang naka-close na rin namin. Tapos nagkaayaan kaming mag-banding mamayang gabi. At sobrang saya din talaga namin, kaya masasabi kong sulit yung last night namin dito sa Coron. Kinabukasan sa aming day 4, after namin mag-breakfast at bumili ng souvenir, 10 AM ay sinundo na kami ng service papunta sa airport. 12:40 PM kasi yung flight namin pabalik ng Clark, Pampanga. Thank you so much, Coron, Palawan, for this amazing experience. Ito yung lugar na napuntahan kong masasabi ko na babalikan ko pa. Ganun. Ang dami pa kasi nilang mga ino-offer na tour package at adventure dito na hindi pa namin napupuntahan talaga. Medyo pricey nga lang dito. Pati mga bilihin pag naglakad-lakad ka sa labas, bumili ng souvenir, ganyan. Kasi parang yung target ng market nila dito is more on foreigner naman talaga. Bye-bye Coron, Palawan. See you again soon. And thank you lalo na sa mga nakasalamuha at nakilala namin dito. Alam nyo, nakakatuwa ulit kasi pag magti-take off na yung eroplano, magbababay talaga lahat ng mga staff sa inyo. Di ko lang napindot yung video ko kaya di ko nakuhanan. At dyan na po natatapos ang ating Coron adventure. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Dito na pala kami nagkahiwalay ng mga kasama ko sa terminal. Thank you so much, Jan and Jerome. Mag-ingat kayo.